Alright, kamusta mga parts? Welcome po dito sa ating channel, and it's nice to be back here for another reaction po because of Pinoy Adobo Reaction. Okay? Alright, before we start, I just want to say hi po sa ating mga overseas Filipino workers. Kita yung mga kababayan at sana po ay kayo nasa mabuting kalagayan, and again, lagi ko nire-remind sa inyo, always take care of yourselves, and salamat po sa mga overseas Filipino workers sa Japan kung saan ay inyo pong hinarap ang ating pong Vice President Sara, no? Para po magtipon-tipon doon at kamustahin kayo na ano ba ang balita, no? And salamat po na marami. At syempre po, no, ay kayo din po, tama nga sinabi ni VP na isa kayo ang nagbibigay ng sigla sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Kaya nga po ang nakakalungkot ay yung mga bata ni Bangag, no, na nakikinabang ng inyong remittances bago dumaan sa inyong pamilya. Bakit ko sinabi yan? Siyempre po, nagbabayad kayo ng tax di siyempre, yung tax na yun pupunta sa kanila. Bibili sila ng eroplano. Diba? At sila po ay mamimili at kakain sa restaurant ng worth of 750,000 pesos. Hindi ko kayo ginagalit, pero yun po talaga ang totoong nangyayari. Okay? Anyway, ingat po kayo dyan. Napag-usapan lang ng konti. Yun naman talaga lumalabas ngayon. Diba? Tanungin nyo yung anak, yung pamangkin ko. Alright? Ingat kayo palagi. Okay, at ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang topic natin ay tungkol po sa nangyayari, o yung nangyari sa rally, kung saan isa na namang attack dog ang nagpa-interview sa paborito nila dahil it's perfect for their government, sa mga bangag administrasyon na to na they always want to get interview not the GMA or ABS because it sounds cheap. Gusto nila ay sa bilyonaryo. But anyway, pag-usapan po natin itong sinabi ng isang attack dog. Di ba? Na kung saan ay talagang kontrata niya ay tirahin ng mga Duterte, tirahin ng mga DDS, tirahin ang mga nagsasabi ng totoo dahil siya po ay magaling when it comes to pasinungaling. Yeah. And kaya natin gusto siyang ipag-usapan ngayon ay dahil para i-correct naman natin kahit paano yung kanyang sinasabi sa interview sa kanya ng bilyonaryo. Kasi nga sa mga sinabi niya talagang you can tell na talagang making up, no? Parang he just making it up, no? Para lang matapos na yung interview sa kanya. At I don't know, either sanay siya o set up, we really don't know. But anyway, umpisa na po natin yung kanyang interview ng bilyonaryo sa kanya at ating i-react ang kanyang katangahan. Kausapin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po, Yusek Castro, for joining us this evening. Yes, good evening, George, at good evening po sa lahat ng mga Good evenings. Simulan na po natin itong usapan natin kasi ang nabanggit niyo po is Senado ang pag-atake sa Malacanang. How come you said that? Ako, sarili kong perception ito. Actually, talagang planado. Diba? Kaya nga sinabi nila sa September 21 magkakaroon ng rally. No? So, hindi ko lang kung bakit ino-open up to ni Claire Castro, aka Attack Dog Anti-Duterte Spoker. No? Alam mo, kailangan natin ng katulad niya dahil we need some entertainment, especially comedy. Kailangan natin ng mga makita. At this thing help the people na ma-realize nila na talagang bobo ang administrasyon na to. Dahil naglalagay sila ng ganitong klaseng tao. Anyway, tuloy natin. Kasi bakit? Bilang lawyer na rin, unang-una. Yun nga nagtataka bakit? Paano ka naging lawyer? Diba? Kung makikita nyo ang kanyang mga video sa YouTube, yung mga short video, kung saan nagtatalak-talak siya sa headquarters, kung saan yun, hindi ko alam, kung sa Maynila yun, o sa Pasay, or sa Quezon City, and you can tell na parang, paano naging lawyer to? Diba? But anyway, ganun talaga, no? Hindi naman kasi lahat ng lawyer magaling, at isa siya sa hindi magaling. Hindi ko lang, pamangkin to Riga dun Tuloy natin! Bakit may Molotov bomb? Bakit may na-confiscate? According to Sec John Vic, may mga Molotov bomb. At ang dami-daming tipak na bato. Kung ikaw ay magagawin doon, hindi ka naman magdadala ng ganong karaming bato. At kayo, mga kabataan, ano ang purpose? Bakit sa Mendiola? So, alam mo agad kung ano yung motibo. Samantalang yung mga melihitimo na... Bakit? Nasaan ba yung Malacanang? Alam mo, Claire Castro, no? Huwag natin tawaran masyado yung mga Gen Z na yan, yung mga kabataan na yan. At least sila, marunong silang tumingin at hanapin kung saan talaga ang dapat mag-rally. Alam naman nila na kasi ang bangag, no? Na katulad mo, nyo, ay naandyan sa Malacanang. Kaya dyan sila nagpunta. Pero look at her face. Talaga parang, diba parang, magaling ako magsumagot. Higain na tapusin ang korupsyon. Nasa ibang lugar At hindi sila nananawagan ng BBM resign. Kasi nga Luneta dahil nga bayad nga, yun ang balita, na bayad ng amo mong presidente yung babae, hindi si Bangag. Bayad.
Kaya nga may artista sa Luneta eh. Ikaw ba naman, papayag mo yung mga artista na yan na pumunta rin na walang bayad? Pambihira itong taong to. Kaya kayo mga kababayan ko, you have to be careful about what this person saying. Kasi kung maniniwala kayo dyan, mas malala pa kayo sa kanya. Diba? So be careful. Dahil pag naniwala kayo agad, i-research nyo. Hindi ko naman sinabi na maniwala kayo sa akin eh. Hindi ko naman sinabi na lahat ng sinabi niya, hindi totoo. Pero you can tell. No? Kasi nga after the rally, di ba, may nangyaring mga booking ang blues na. Alam nyo na yan. Hindi ko na kailangan banggitin sa inyo. Pero babanggitin ko sa inyo sa huli. So, alam mo kung anong nais ng mga taong ito. And the motive is based on your assessment. Yes, sa aking assessment, ang motibo nito is pabaksakin ng gobyerno. Ang dami na nga may gustong mag-try na mapabaksikan ng gobyerno nyo dahil alam naman natin na wala naman talaga nangyayari. Di ba? Parang gulat na gulat ka. Ang bihira itong tao. Ay. Paalis ang Pangulo sa pwesto. And is this something na pinaghandaan ng palasyo? This possibility, given that the President said hindi siya nagpunta sa Amerika to attend UNGA, ano po? UNGA. So, can you tell us? Okay, ang una-una kasi dito, ang gusto ng Pangulo. Ang una-una kasi kaya siya hindi tumuloy sa United States ay because baka mamaya pagbalik na niya, wala na siya mababalikan. Guilty. Diba? Siguro may nagsabi sa kanya, sir, pag kayo umalis ng Pilipinas, baka hindi na kayo pakabalikin. O kung babalik man kayo, iba na. Diba? Yung mga haka-haka na nangyayari ngayon dyan sa administration na yan. Eh, syempre, napaparanoid si Bangag, addict. So, parang yung trip niya, parang baksak. Sabi, okay, I'm not gonna go. No, mamaya makuha pa ni Inday itong pwesto ko. But anyway, ganun talaga. At syempre, kapit patalib itong si Bangag. At kailangan may 3 years pa siya kahit mag-hold bago siya makulong o makasuhan. And itong taong to, kung anong pinagsasabi na alam naman natin na yun na talaga ang purpose ng mga tao, natanggalin si Bangag. Pero pinakikita niya sa Luneta raw, hindi naman daw pinagre-resign si Bangag. Eh syempre, takot-tsaban nyo yun eh. Hindi naman organic yung mga nagrarally doon. Bihira kayo. Dami-dami nga naglalabas na nagbayaran na eh. Pangulo is madinig ko anong sentimiento. Yung lehitimong sentimiento ng mga magpoprotesta. Okay. Pero sabi nga natin, pakikinggan kayo ng Pangulo, magsalita kayo at karapatan nyo po na magsalita at ipahayag sa taong bayan at sa mga ma-involved sa mga anomalyang flood control projects kung ano yung nararamdaman nyo, yung galit ninyo. At sabi nga niya, kung hindi nga siya presidente, siya man ay nandiyan sa kalsada upang ipakita yung galit. Alam mo, kung talagang gusto niyo sumala sa rally, lalo na bayad niyo naman ng Luneta, di ba? Lumalabas, allegedly, na kayo ang nag-finance ng Luneta Rally. Di sana nagpunta na lang doon si Bangag. Hindi naman pala nagpunta ng US eh. Bakit hindi siya nagpunta? Sumingot na naman. Para makalimot sa nangyayari. Di ba? Kung talagang gusto niya sumama sa rally, sumama siya. Di ba? Sabi niya, ano natin, huhulihin natin. Di ba? Huli natin yung mga gumawa ng flood control scam na yan. Bilang Pangulo niyo gagawin ko, pero hindi siya sumama. Di ba? Sumingot. Pero with this, sabi nga natin, ang nais lamang ng Pangulo is sumunod sa batas. Pero nakita natin, itong mga sinasabi mga kabataan na to, mukhang nagamit. The way I see it, mukhang nagamit dahil yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit nino. Nagamit na may mga masasamang intensyon. Ni sino? Sino yung may masamang intensyon? Ikaw naman, alam naman natin na attack dog ka nila Lisa Marcos. At alam ko naman Duterte lang lagi nasa utak mo. Look at your face. You're about to say it. Why not? You're still in the power anyway. Wala namang uhuli sa'yo. Wala namang mag-aaresto sa'yo. Dahil hawak ka nga ng banga. Diba? Kaya, ba't hindi mo na lang sinabi? Sila Chavit Singson nga nung in-interview sa Bilyonaryo eh. Sila Lacson nga eh. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Sinabi niya kung sinong dapat na maging nasa Witness Protection Program pangalan eh. Mali, di ba? Kaya pinagsabihan siya ni Marcoleta, tanga yan si Lacson eh. Ba't ikaw, di mo sinabi? Natatakot ka rin, di ba? Akala ko ba malakas kayo loob? Sabi pa nga ni Remulla, di ba? Tsaka ni Erich Tulfo na bumili ng US citizenship sa Hawaii. We can bend the law. Why not you, Claire Castro? Malakas sa loob mo. Pag nasa conference ka ng ng Malacanang, tira ka ng tira Duterte. Ano mga Duterte na yan? Bakit dito hindi mo binanggit? Just say it. Happens to be? I cannot say that. See? Sino ba yung gustong umupo bilang Pangulo? So I cannot... Tanong ko sa'yo, sino? Sino? Kasi pag sinabi mong si Sara Duterte, I never see Sara Duterte na saying na palitan na yan. Ang nagsasabi na mawala na sa pwesto ang bangag mong amo ay yung mga tao, hindi si Sara. Galit si Sara sa kay Bangag dahil sa ginawa lang sa pamilya niya. Alam mo yan, ikaw naman pambira ka naman, tao ka rin naman siguro, no? Kung malaki yung bayad sa'yo, ganun talaga. It's just all the money when it comes to Marcoses. Pero bakit mo sinasabi yan? Di ba? Sana binanggit mo yung pangalan. So, paano pa maniniwala sa'yo yung mga tao kung puro ka, hindi, alam mo naman, yung sinong gusto mo po. Sino?
you have to tell us, no? Para naman makapaniwala naman yung mga sinabi mo. Eh kasi ang dami mo nang ginawang kapalpakan, katangahan, kabobohan, kasinungalingan. Eh dito sa bilyonaryo, hindi mo pa sinabi, it's your chance. Judge. But, kayo, nasa inyo po yan kung ano yung maaari niyong isipin. Attorney, Eh kung ako mag-iisip yun, di ang gusto mo po dyan, di si Tamba. Kaya nga pinai-impeach si Inday. Oh, kaya nga kailangan marinig namin sa'yo dahil ikaw, yusek eh. Spokesperson ka ng Bangag. Oh, hindi ko nga alam kung nag-uusap talaga kayo ni Bangag. Oh, baka si Butod ang iyong kausap. At least letter B pa rin. Diba? can you confirm, is the President currently in Malacanang now? Hindi ko pwede masabi kung nasaan siya. At still, nandito siya at nagmamonitor. Sumisinghot nga dahil ayaw niyang makita yung problema sa kanyang legacy, yung kanyang administration is really a big problem, Claire Castro. Well, kung talagang nandiyan siya. Ito pa. Total, nabigla ako naisip, no? Dahil ako naman may konting isip. Kung talagang nandiyan si Bangag, o kung talagang nang-monitor siya, dapat nagsalita siya sa TV. Sa PTV4. Total, wala na naman si Mike Abby opinion eh. Diba? Pwede siya umupo doon, sabihin mga kababayan ko, o sige, mag-rally kayo, pero bilang inyong Pangulo, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Ipakita nyo lang, iparanas nyo lang, iparamdam nyo lang inyong na gustong sabihin. Freedom of speech ka nga. Tapos ipakakukulong ko kayo. Sa lahat ng pangyayari ngayong araw po, did you prepare for that scenario that the palace will be a target of the protests? Yes. Sa makikita natin kung paano ba nag-perform ang mga kapulisan po natin, alam natin na handa sila. Are you satisfied with what you've seen today? Kung kayo po mag-a-assess sa seguridad sa palasyo at this point na meron tayong political turmoil. Satisfied? Bakit? Hindi naman naari, hindi nagawa yung gustong gawin itong mga masasamang elementong ito at nandun pa rin yung maximum tolerance na Oo, hindi ko naman sinabi mawala sana si Bangag, pero siguro hintayin na lang natin mamatay. Okay, ganun, no? What I'm saying is, yeah, ganun talaga. Well, that's how it is, you know? At I guess tuloy-tuloy ang panloloko sa inyo ng Bangag na to at tuloy-tuloy ang inyong hirap, no? In the long run siguro, hindi lang bahang aabutin nyo. Diba? gusto ng Pangulo. Nandun yung maximum tolerance, but yung mga gumawa ng krimen, naparesto. Okay. Ngayon po, syempre may mga nagpo-protesta rin na kagaya na banggit nyo, nananawagan sila for the President to resign. What is your reaction? Anong dahilan? Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbis. Walang dahilan kung bakit gusto siya pag-resign, no? Yeah, wala talagang dahilan. Pambihirang buhay. This is a comedy, mga macho. Tiga, dahil siya mismo ay nadismaya. So, hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Ito naman, medyo correct natin ito sinabi nitong bobong to, no? Ay, even though na hindi inilabas ni Bangag, di ba? Ang kanyang sinasabing flood control scam, nasa hot seat na rin sila. Bakit kanyo? If you remember the BICAM na budget, kung saan ito ay nasa Supreme Court na, at unti-unti nang nalalaman ang nangyayari sa BICAM, doon pa lang pumuputok na eh. Parang umuusok na paunti-unti yung nangyayari. And that's the reason why this Bangag ay naglabas ng ganitong klaseng flood control. Mabubuking na eh. I'm pretty sure na after the BICAM committee o BICAM scam, lalabas na rin itong flood control. Bakit kanyo? Dahil di ba nung sinabi niya na 5,500 ang naayos na as a projects, and then after that, si God na mabait, ipinakita niya sa Bangag administration na to, right Claire, na nagbaha at maraming mga nasugatan o nawala ng buhay, which is unfortunately napakasakit. Diba? Doon hindi nila masakot eh. Think about it. Nung nangyari yung baha na yun after na magsona si Bangag at marami nasaktan, marami nasirang kanilang mga gamit, ari-arian, what happened? Pinaano pa eh. Parang pinalawak pa eh. Did you ever hear or see na magkakaroon ng investigation? Alam na ni Bangag eh, na nagbaha na eh. Doon pa lang, dapat gumana na yung utak niya. Hindi. Hinintay pa ng another zona. Oh. And then saka siya naglabas ng flood control expose. Ito ang nangyayari ngayon. Diba? Dahil alam niya, tagilid na siya eh. Tagilid na. Why Tambalos quit? Why Saldico is hiding? Maraming mga question na talagang nagtutugma. Ngayon, kung hindi gagawin ni Bangag yan, abay baka last month patanggal si Bangag. Diba? They need to do a strategy like this. Kailangan nila magkaroon isang atensyon na ganito. Senate, Congress, gumawa siya pa ng ICI. Ano ba yan? No? Yun ang tema nun eh. Diba? Pero booking na siya eh. Hindi niya na ma-explain. He cannot cover it up. Kailangan niya gumawa ng ganitong class. Kailangan niya maglaglag ng tao. That's the truth.
Tandaan natin, nung mga Yes, nakaraang tinatandaan namin. may ganitong klase mga ghost projects. O yan, Pero Duterte yan, si Duterte yan. pag-iimbestiga. Ang Pangulo, kahit alam niya na maaaring tamaan ang administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. 3 taon, 1 year nga, hindi. Kasasabi ko lang sa inyo kanina mga kababayan ko, di ba? Kung talagang dedicated itong si Bangag na ipa-imbestiga to, nung panahon pa lang nagbaha, doon pa lang dapat nagtanong na siya sa DPWH, what's going on? Akala ko meron tayong 5,500 na project na natapos na. Bakit nagbaha? Sinabi ba ni Bangag yan? Yeah, 3 years tayong binaha. Ngayon, sinisisi na naman itong babaeng hayop na attack dog na to na yung nakaraang administration. Don't you ever think na sinabi rin ni Tatay Digong na ang problema ko sa corruption na number 1 ay DPWH? Yes, hindi nga nagkaroon ng investigation. Bakit? Unang-una nagkaroon ng COVID-19. Claire. Kaya nagtataka ako, ba't buhay ka pa? Pangalawa, siyempre yung Pharmaly napunta rin doon. So, hindi naman, at saka isa pa, matagal na ang DPWH na talagang grabe yan. Okay? Ngayon lang talaga nagkaroon ng garapalan sa panahon ni Bangag kasi mismo mga tao niya ang talang kumain at talagang hindi lang triple, quadruple pa o 5 pa ang nakaw. Diba? Kung matatandaan nyo sinabi ni Diskaya, yes, nakakakuha kami nung panahon ni Tatay Digong. Pero hindi ganito kagrabe. Kaya nga ayaw ni nila Tito Soto and Lacson si Diskaya dahil masyado nagsasabi ng totoo. Mas gusto nila sila Bryce Hernandez at saka sila Alcantara. Oh, diba? Dahil yung mga sinabi ni Diskaya, it's going in na sa circle ng Bangag administration. So doon pa lang dapat alam din ng tao at alam din man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga ng iba, di ba? Yung mga lehitimong nagpo-protesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. So alam natin kung anong adhikain. Sino yung nagsabi na hindi nila gustong bumaba si Bangag? Castro. Sino? Yung sa Luneta. Hindi mo ba alam na katulad mong dilaw na kumakain na suka ng loyalista? Ikaw mismo. Dati kang dilaw, tinitira mo ang mga Tulfo, tinitira mo ang Duterte, tinitira mo ang Marcos noon. But look what you're doing now. You're sucking their butt. Di ba? Kaya nga, ikaw, ang prinsipyo mo, wala. All we have to do to get you in our side is to pay you. That's how it is. Wala kang prinsipyo. I'm sorry to say this sa mga taong sumusuporta rito. Wala. Dati siyang dilawan. Ngayon, higop na higop siya sa mga Marcoses. Bakit? Nasaan na yung prinsipyo at pride doon? Di ba? Ng mga kabataan niya na sumugod sa Mindoro. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed the entire day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi nila na dapat managot din ng Pangulo given that he allowed the budget to be, he approved the budget in the first place para sa mga proyektong ito. Exactly. Na pinagtatalunan nga, pinag-uusapan na ninakaw. Ang unang tanong natin, anong liability ang gusto nilang sabihin? Una-una, sabi nga natin, ang Pangulo ang nagpaimbestiga nung malaman niya na ganito pala kalala. Yung mga anomalyang flood control projects. Now, bakit niya pinirmahan? Ito'y inaral. Kasama yung mga economic team. At nabito yung dapat dito. Second, ang Pangulo, yung alter ego niya, sila yung gumawa ng budget. Alter ego. Yan, dyan tayo. Sino yung alter ego ni Bangag Jr.? Diba? Para sa akin, allegedly, si Tambaloslos. Ang ibig sabihin na pinalalabas itong si Bobong Claire Castro ay pinaubaya niya sa alter ego ni Bangag tungkol dito. In the first place, sabi niya, yung mga economist ni Bangag, siya, tinignan niya, binasa niya ito. Kung binasa to ng Pangulong Bangag, bakit may nakalusot? Di ba? Tama siya. May ekonomista. Siyempre, bayad ng gobyerno yun. Bayad ng mga Pilipino eh. Yung staff ni Bangag eh. At ito, bayad nyo rin to. Kaya nagsasayang lang kayo ng pera dito, di ba? Pero yung sabihin, sinabi niya na tinignan niya, di-review. Oh, bakit may blanco doon sa MyCam? Dapat kung talagang, tapos sinabi niya pa, veto power. Nasaan ang veto power doon? Nakalusot nga yung pera. Na zero pa nga yung DOH. Ngayon, binabalik nila yung 60 billion sa DOH. Tapos binawasan pa yung education. Kaya yung sinasabi nitong na veto power, nasaan? Wala nga veto power. Dahil nga si Bangag. Baka siguro habang pumipirma yan, nakasinghot. Kaya kayo mga kababayan ko, kung kayo maniniwala dito, wala na. You guys are done. Okay. So there's good faith na makikita at the time. Yun yung trusted na Pangulo. So nung nakita niya, that's July 2024, sinabi niya na okay ang flood control projects, pero nung nakita niya, kung ano nangyari dito because of yung dalawang bagyo and habagat, ibang klase to. So kailangan imbestigahan to. Nung nakita niya na mukhang may anomalya dito, inumpisa niya pag-imbestiga. So yung trust nandoon bilang presidente. So wala akong makikitang liability at the time kasi mas may liability yung mga namuno
na alam Yan. ghost projects, Pinayagan pa. pero hindi nag-imbestiga. O, sabi mo. No, pag-usapan natin. Sabi mo, sino? Claire, itong Yung mga namuno, yan ang mga fake na gumagawa ng advert ng promotion. Yan yung mga parang parang media promotion na pinakikita sa mga tao na ito dito kayo maniwala. Parang ikino-convince ng hayop ng bobong to, which is naman bobo, ay parang yung mga dating namuno. Ngayon, kung matapang siya, sabihin niya. Tinitira niya lagi ang Duterte. Ako na magsasabi sa iyo, Claire. Kaya naman sa iyo. Si Duterte ba? Dating namumuno. Sino ba dating namumuno? Si Pinoy ba? Hindi mo masasabi si Pinoy. In the first place, dilawan ka eh. Diba? Si Duterte, easy for you to say. Tapos galit ka. Dahil kay Duterte, humina ang NPA. Diba? Ano yan ang itinasasama ng loob mo? Diba? I guess kaya ka nga nabaksak sa Malacanang eh. Wala na kumukuha sa mga kliyente. Diba? Dahil na-turn out na sa style mo. Okay? Sabihin mo na. Be honest naman kahit konti. allegations or hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. He said na dapat unahin ang pag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Dahil apparently may mga projects daw dito na mga diskaya ang contractor. What is your reaction and your response? Ako sa amin, pakiramdam namin, napaka-irrelevant ng sinasabi Bakit po? ni Mr. Chavit C. Relevant or bungi tuloy ako. Pagka-irrelevant naman ang mangyayari. Alam niyo, ang tanga talaga nito eh. Relevant nga dapat eh. In the first place, kung yun ang inano ni Chavit Singson, di kayo mismong sa Malacanang, yung ICC tuloy, ICI na yan, dapat nga mag-focus dun eh. Dapat nga kung ako yung presidente, puta lang, talentado to si Chavit, nagbibintangan ako. Oy kayo, ICI, punta kayo doon sa Ilocos. Patunayan nyo na wala akong ginawa o hindi ako parang nag-favor sa mga diskaya. Patunayan nyo yan. Punta kayo sa Ilocos muna. Yan ang muna unahin nyo para malinis ang aking probinsya. Di ba dapat ngayon? Ito sabihin, irrelevant eh. Relevant nga. See, you can tell kung maniniwala kayo sa babaeng ito. Wala na. Dala na kayo ng katangahan. Sorry. No offense sa mga taong naniniwala rito. But you have to think properly. No? Ito pa. Unang-una, alam naman saan siya kumikiling ngayon. At may galit siya sa Pangulong Marcos Jr. Saan siya kumikiling? Ang susuporta niya ay ang Vice Presidente. So, number 1 yan. So, ano yung motibo mo? Pangalawa, ang Pangulo, lahat ng lugar, lahat ng may anomalya, paiimbestigahan yan. So, pagkapatay na tayo lahat, saka natin malalaman kung sino. Huwag na kayo maniniwala sa tao ito na talagang paiimbestigahan. No? There's nothing gonna be done. Sa Senate pa lang, sa Congress pa lang, wala na. Sa ICI na ito, wala. Hanggang soli na sasakyan ni Bryce, soli na sasakyan nila Mendoza, it's okay. Pero yung tipong mismong tao, yung mismong nasa taas, na kung paano nakakagalaw ang DPWH na mga engineer na to, sino beside kay Alcantara? Itong mga sila Bryce, hindi ko sila kinakampihan. Ito lang yung mga tipong mga minions. No? Pero yung nasa taas, without that, hindi nyo makukuha yung pondo. Yun lang yun, napakasimple. Sinabi na ng Biskaya yan. Si Tambalos Romualdez at saka si Saldico. Sinabi na rin ni Vice President Sara yan. Nagtutugma. Sasabihin na naman in the future siguro, si Biskaya at Sara Duterte, dati magkasama yan. Kaya nga yung pangalan ng babae, Sara eh. Because they're besties. Yan ang mangyayari. Just wait, yan ang mangyayari. May maglalabas ng mga vlogger niyan. Baka ito na rin, no? Itong chip na to, sasabihin, kasi kaya pala, si Diskaya pala, at si Sara, iisang pangalan. Ilocos Norte. of course. So, huwag siyang manguna sa ICI. Nandiyan na po ang records, ICI. Bahala po ang mag-imbestiga ang ICI. At baka naman nakakalimutan niya rin, marami ring projects sa Davao City na hanggang ngayon, buwag pa rin. Baka pwedeng... Kita niyo yan? Nananahimik ang Davao City. Ang focus ng tao ngayon ay yung mga binaha. Binaha rin naman ang Davao City, pero hindi ganun katagal na nangyayari sa Maynila ngayon. Sinama niya na naman ang Davao City. Mga kababayan ko, paano ka maniniwala sa taong to? Bakit hindi siya mag-focus sa mismong tinatarget ngayon? Diba? Bulacan, Quezon City, sa Maynila. Bakit tayo sasama ang Davao City? Diba? Di sa kanan yan, unahin nyo muna to. Sasabihin niya, magkakalabasan na. Wala pa nga nangyayaring ICI. Naglabas si Chavit Singson na Ilocos. Oh my gosh. I-advise niya na unahin din yun. Okay. But you're talking about ICI, Yusek Claire. Itong si... Pati yung journalist, wala nang matanong. Dahil sabi, tangan itong hayop. Meron sila tanong. Siguro sabi na itong journalist, sana matapos na. Bobo. Magkaroon daw ito ng... Well, may subpoena power siya, pero yung contempt power daw ay maidagdag. And minimension niya na medyo nangangamba din sila dito sa executive order dahil ang sinasabi daw dito ay merong provision doon that the president can dissolve the ICI just in case. Of course, ang kanilang premise is that malay mo, kung maituro ang kanyang mga kaanak. Anyway, huwag na natin ituloy. Yun naman ay tungkol naman sa pag-revise ng batas. Alam na siguro yan ang iba nakapanood. Pero ang akin lang po mga
mga kasama ko, ay ang people power po kasi may nagsasabi na may naglagayan sa Mendiola, may binayaran daw yung mga kabataan at para manggulo. You have to think the fact na bakit itong mga nagbayad sa rally, ay yung mga, kung makikita nyo yung mga sa video, sa mainstream media, nakita nyo na yan, na yung mga tumatatapang, kahit ako nung napanood ko to sa show o sa news, sabi ko tatapang. Tapos yung mga police, di ba, nakagano lang, nakaharang lang. You have to think the fact na anong dahilan? Bakit hindi, parang may instruction ba sila na wag hulihin itong mga to, hayaan mo silang maging offensive? Hayaan mo silang maging violente? Basta takpan nyo lang yung sarili nyo? Can you imagine, nakita nyo yung mga picture, yung mga video na nagtatakbo yung police pabalik? Di ba? Bakit ganun? Kasi nung panahon ng 1986 at saka nung panahon ni ERAP, talagang offensive ang mga police. They're trying to attack yung mga nagrarally. Di ba? But ngayon, parang drama. Di ba? Parang okay lang. Di ba? Kaya, nung inaalam ko yun, may lumabas na ang nangyari pala ay binayaran. May nagbayad daw sa mga kabataang ito para manggulo, para manira. Parang ganito. Pakita natin. Kaya yung mga katulad niyan. See? Diba? In the first place, mga pare ko, wala namang ginagawa sa kanila yung traffic light. At katulad nga ng sinabi ni Ducaret na may mga bato raw doon nakaset up mabuti. Tama rin naman siya. Meron na nakaset up. Tapos, hindi ko lang makita yung video kung nasaan na yan. I think na kay Mama Harley kaya tayo, ay yung nagbayad, no, na may bulk ng pera at nagsalita isang bata na kumuha kami ng pera sa mga nangungurakot din. Parang ganun Makikita niyo yun sa YouTube o sa Facebook o nasa short video na sinabi ng isang bata na kinuha namin to sa mga nangungurakot din. At lumalabas nga na si Tamba at saka si Lisa Smugs. Pero, ang target dito ni Lucaret, no, si Ann Claire, ay ang ating pong mga Dutertes. Sila na naman. Actually, ako na magsasabi. Ito si Tatay Digong, yan ang pumatay kay Kennedy. Amin ko na. Si Sara. Amin ko na. Sinapak na yung sheriff. Kung maibibintang lahat lang ng mga bangag administration sa mga Duterte, gagawin nila. Pero the people are talking na hindi dapat nila gawin yun. And the people, the bangag administration actually, ay talagang alam nila na mahal ng tao ang mga Pilipino, ang mga Dutertes. Kasi, again, uulitin ko paulit-ulitin lang tayo, hindi gagastos ang mga taong ito, ang bangag administration, na sirain ang mga Duterte. Bakit ka gagastos? Una-una si Tamba. Bakit ko gagastosin ng pera kinurakot ko sa Congress, sa Kaban ng Bayan, para lang sirain ang pangalan Duterte? Bakit? Una-una, hindi naman malakas yung mga yan. Walang ayaw ng Pilipino dyan. Di ba? Kung yan ay si Leni Robredo lang, okay na. Wala na akong babayaran. Ang problema nga, si Sara Duterte ay laging mahal ng bayan. Yes, nakikita nyo sa mga Facebook, sa ibang YouTube na ang tawag kay Sara ay Inday Lustay. Di ba? Piatos. Kung makikita nyo naman yung mga nagko-comment na yun, pag titignan nyo kanilang background, wala talagang laman. Ika nga, mga troll. Pero kung titignan nyo yung mga tao talaga na talagang nagsasabi, you can tell na talagang legit at genuine na tao itong mga ito. Kaya ang akin lang masasabi dito mga chong ay huwag tayo masyadong magpapaniwala sa isang Lucaret na katulad nito. Itong taong to ay talagang masasabi natin na kontrata talaga yan ng Malacanang upang tirahin ang mga Duterte. Kita mo sa bawat interview ng hayop na to ay lagi sinisingit ang Duterte. Kanina lang nakita nyo. Bakit ang Davao City hindi na ito? Saan ba nakafocus yung flood control scam? 'Di ba sa Metro Manila, sa Bulacan, 'di ba? Bakit na dinadamay ang Davao City? Sabi yung kay Chavez Singh, unahin niya rin 'yun. Nung sinabing Ilocos, bakit yung Davao City? So itong taong to talaga nagsasabi na talagang you can tell na talagang wala talagang laman ng ulo kung hindi tirahin ng Duterte. Obsessed sa mga Duterte. Insecure sa mga Duterte. Yun lang ang masasabi ko sa taong to. Kaya sa akin lang mga chong, ang akin lang pong sasabihin sa inyo ay sana po, wag po tayo basta maniniwala sa mga nagsasabi ganito klase tao. Unang-una, number one, dilawan yan. Ang dati ang tinitira niya noon sa kanyang vlog, si Tulfo. Ngayon, sumunod yung Duterte. Tinira niya rin ang mga Marcos, alam niya yan. Kung titignan nyo, ewan kung binura niya lang yung kanyang mga video, ibig sabihin, tinatago niya.
Pero ngayon, higop siya sa mga Marcos ngayon. So how will you believe a person na akala natin may prinsipyo nung araw, pero yung pala, isang ganyan lang, akin ka na. How? Is that because of the money? Allegedly? Or is because na gusto mo lang maging center of attractions TV? Allegedly. Diba? Or, sinabihan ka na, can you deliver to attack the Dutertes? Allegedly. Diba? Kaya ang aking conclusion dito mga kababayan ko is, huwag tayong masyadong maniniwala sa mga taong ganyan. Check somebody na alam nyo na kahit pa paano may prinsipyo. Naniniwala ako na may mga prinsipyo pa naman diyang nakakalat. Hindi lang natin tinututukan dahil mas gusto nyo yung entertaining na katulad ni Claire Castro. Anyway, I don't blame you. You guys get bored, you guys get lonely, and you need something na to be happy. And then when you see the face of Claire Castro, sasabihin nyo, ayan na, mayroon na naman paano kay Duterte yan. Yan na rin siguro pumatay doon sa yung panahon ng World War II. It's entertaining. It's not a fact. It's not like, parang, ano matawag dito, parang the truth. No? Parang kayo na lang mga kababayan, parang naghanap lang kayo ng comedy. No, but the thing is, kailangan may mga katulad natin na maliliit, kahit parang malita yung mga vloggers na ipakita sa inyo na ang ginagawa ng taong ito ay mali. At saka talagang lies. Di ba? Okay? Well, anyway, hanggang dito na lang po. At sa susunod po natin, babalik po tayo muli and again. Sabi nga po ni Senator Marcoleta, kopya lang, okay na. Di ba? At makontento muna tayo sa isang kopya. At pag kumita tayo, magkaroon tayo ng kaluwag ng konti diyan, pwede na tayo bumili pa ng, ano ba sunod sa kopya? Samada na, what? Basta yung mamahali na, di ba? Makontento muna tayo. At syempre po, ang sabi nga ni Vice President Sara, mahalin natin ang Pilipinas mga kababayan, no? Atin yan eh. Tayo lang ang parang may-ari yan. Kaya sana ipagtanggol natin ang demokrasya. Kasi po ang Pilipinas, wala na eh. Nabubulok na po, inaagnas. Pero sabi nga nila, pwede pang matulungan o maisalba. Okay? Alrighty. Sige po, ingat po kayo at we'll see you again next time. Thank you and God bless.